Akala mo, ligtas ka sa loob ng eskwelahan. Maraming tao, maingay, maliwanag. Pero paano kung sa gitna ng daang-daang estudyante, may isang nakatingin sa'yo at ikaw lang ang nakakakita sa kanya. Isang babaeng basang-basa ang buhok, nakatayo sa ikapitong palapag, diretso ang titig, hindi kumukurap. Dumaraan ang mga tao sa tabi niya, pero walang ibang nakakapansin. Ikaw lang. Isang batang umiiyak sa lumang hagdanan, nanginginig ang balikat, nangingilid ang luha, pero walang kahit anong tunog na lumalabas. At nung lumapit ka para tingnan, hindi mo na siya gugustuhin makita ulit. Isang estudyanteng nakalumang uniform, dahan-dahang dumiretso sa dulo ng pasilyo, kung saan walang pinto, walang daan, hindi lumingon, hindi huminto, basta-bastang naglaho. At may naiwan siyang isang bagay sa hagdan na hindi mo dapat pinulot. 3 eskwelahan, 3 estudyante, 3 gabing hindi pala sila nag-iisa. Hello Kuya Ken, ako nga pala si Erica. May nakita ako sa 7th floor ng school namin at hanggang ngayon hindi ko may paliwanag kung bakit ako lang nakakita sa kanya. 2nd year college, first semester ako noon sa isang IT school sa Cebu. Kakasimula pa lang ng semester namin at gaya na nakasanayan ko, kapag walang professor na pumapasok, madalas akong tumatambay sa 7th floor. Dapat normal lang na araw ay yun, typical school day lang. May mga estudyanteng naglalakad, may mga magkakaibigan nagkukwentuhan, may tumatawa sa dulo ng hallway, at may mga nagmamadaling pumasok sa klase. Yung klase ng araw na hindi mo iisiping may mangyayaring kakaiba. Pero hindi ko alam na may isang araw pala na babaguhin ang tingin ko sa buong building. Sa ikapitong palapag, iba ang pakiramdam ko doon kumpara sa ibang palapag. Mas tahimik doon, maluwag ang hallway, malamig ang hangin dahil sa aircon, at may mahinang ugong ng makina na halos hindi mo na mapapansin kapag matagal ka na nakaupo. Minsan, maririnig mo na lang ang kaluskos ng sapatos ng mga estudyanteng dumadaan. Paminsan-minsan, may tawanan, may hiyawan, pero sa likod ng lahat ng iyon, may kakaibang katahimikan pa rin. Parang kahit maraming tao, may parte ng floor na iyon na hindi gumagalaw. Parang may nakatingin palagi. Nakapwesto ako noon, malapit sa office ng SWS. Nakaupo lang ako, bitbit ang gamit ko, pagod sa subjects at kabado na sa paparating na exams. Inihiga ko lang ang ulo ko sa mesa habang nakatanaw sa may CR ng 7th floor. Wala akong iniisip na masama, normal lang lahat. Pero bigla akong napatigil. May nakita kasi ako. May nakita akong isang estudyante na palabas ng CR. Dahan-dahan siyang naglakad palabas. Naka-school uniform na puti. May ID na nakasabit sa leeg. Pero hindi ko mabasa ang pangalan. Babae yata siya dahil mahaba ang buhok niya. Pero ang buhok niya parang basang-basa. Hindi normal ang bagsak. Mabigat. Malamig tignan. Parang kakagaling niya lang sa ulan. Kahit wala namang dahilan para maging ganoon ang itsura niya. Sa una, nagtaka ako. Kasi alam ko, college building iyon. Hindi basta-basta pumapasok ang senior high school students doon. Kaya ang unang pumasok sa isip ko, baka naligaw lang siya. Baka may hinahanap na office. Baka nagkamali lang ng floor. Pero, habang nakatingin ako sa kanya, unti-unti akong kinabahan. Kasi hindi siya tumitingin sa paligid. Hindi siya naghanap ng daan. Hindi siya nagmukhang naliligaw. Nakatitig lang siya sa akin. Diretso ang tingin niya. Madilim, malamig, parang tumatago sa dibdib. Habang pinagmamasdan ko siya, mas lalo akong nanlamig. Kasi napansin ko na kahit nasa gitna siya ng mga estudyanteng dumadaan, walang kahit isang pumapansin sa kanya. Ang dami naglalakad, ang dami nagmamadali. May dumadaan malapit sa kanya, pero parang wala siyang katawan sa paningin nila. Walang umiwas,
Walang tumingin, walang nagulat. Ako lang ang nakatingin. Ako lang ang nakakakita sa kanya. Nakayuko siya ng bahagya. Mabigat ang aura at sobrang lungkot ng mga mata niya. Parang humihingi siya ng tulong. Pero kasabay noon, may galit. Parang may binabantayan. Parang may hinihintay. Doon ko lang na-realize, hindi siya naliligaw. Hindi siya estudyante. At hindi siya tao. Multo siya. Akala ko noon, doon na matatapos. Akala ko, baka pagod lang ako. Baka dahil sa exams. Baka dahil sa puyat. Baka napaglaruan lang ako ng mga mata ko. Gusto kong paniwalaan yun. Dahil mas madaling isipin na nagkamali lang ako kaysa tanggapin na may nakita kong hindi normal. Pero hindi doon natapos kasi naulit pa. Isang araw, kasama ko ang kaibigan ko sa 7th floor. Kumakain kami sa kantin. Maingay ang paligid, maraming estudyante, amoy pagkain. May nagkukwentuhan, may nagtatawanan, may kumakalansing na kutsara at tinidor. Typical school vibe. Pero kahit ganoon, hindi nawawala ang nakakatakot na pakiramdam sa floor na yun. Parang kahit may ingay, may nakatagong katahimikan pa rin sa likod. Nakaupo kami sa pwestong katapat ng Santo Niño. Habang kumakain, napansin ng kaibigan ko na tahimik lang ako. Hindi ako sumasabay sa usapan nila. Hindi ako natatawa. Hindi ako halos gumagalaw. Kasi nakatingin lang ako sa isang direksyon. Sa may CR, nandoon na naman siya. Nakatayo lang siya sa malayo, nakatingin, hindi gumagalaw. Parang naging parte na siya ng lugar. Parang matagal na siyang naroon. Parang araw-araw niya nang ginagawa yun. Ang manood. Napansin ng kaibigan ko kung gaano ako katulala. Sinabi niya, "Hoy, anong tinitignan mo?" Hindi ako agad nakasagot. Ramdam ko ang bigat ng dibdib ko. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang kutsara. Kaya mahihin ako na lang sinabi, "Andyan na naman siya." Nagulat ang kaibigan ko. "Sino?" Doon ko nakikwento sa kanya ang nangyari noong una. Sinabi ko kung paano ko nakita ang babaeng yun na lumabas ng CR, kung paano siya tumitig, kung paano walang ibang nakakita sa kanya, at kung paano ko naramdaman na hindi siya tao. Habang kinukwento ko yun, nakita ko sa mukha ng kaibigan ko ang takot. Yung pilit siyang ngumiti, pero halatang hindi na siya komportable. Hindi na rin siya makatingin sa direksyon ng CR. Natapos na lang kaming kumain nang hindi na masyadong nag-uusap, pero hindi pa rin doon natapos. Isang araw, mas lumapit pa siya, at ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Nakasabay namin siya sa elevator. Noong araw na iyon, kasama ko ulit ang kaibigan ko. Pumasok kami sa elevator. Medyo siksikan, pero normal lang. May ibang estudyante rin, may bitbit na gamit, may natingin sa phone. Wala namang kakaiba. Nang bigla akong nakakamdam na may mali. Naroon siya, kasama namin. Nakayuko pa rin siya. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon. Hindi ko siya nakitang pumasok. Hindi ko siya nakitang naghintay sa labas. Parang bigla na lang siyang tumayo roon, na para bang matagal na siyang kasama namin. At ang mas nakakatakot pa, nasa pagitan namin siya ng kaibigan ko. Literal na nasa gitna namin. Naramdam ko ang lamig sa paligid. Yung parang biglang bumaba ang temperatura sa loob ng elevator. Parang may yelong dumaan sa balat ko. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa likod niya. Tahimik siya. Walang tunog. Walang galaw. Tinapik ng kaibigan ko ang braso ko. Mahina lang. Napansin niyang may nakikita ko, at doon na rin siya kinabahan. Kahit hindi niya sigurado kung ano ang nasa gitna namin. Pagdating namin sa 4th floor, hindi na namin kinaya. Dali-dali kaming bumaba. Halos magtakbuhan kami palabas ng elevator. Noong oras na iyon, sobrang takot ko. Paulit-ulit sa isip ko ang mga tanong na ayaw kong masagot. Ayaw kong malaman. Ayaw kong maramdaman. Ayaw kong humarap. At pagkatapos noon, tumigil ang lahat. Yun na ang huling beses na nakita ko siya. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang itsura niya. Ang lungkot sa mga mata niya. Ang bigat ng presensya niya. Ang lamig ng hangin kapag naroon siya. At higit sa lahat,
Ang pakiramdam na parang hindi talaga siya umaalis sa lugar na iyon. Minsan naiisip ko, baka hindi pa siya tapos. Baka hindi lang ako ang nakakita sa kanya. At kung sino man ang susunod na makakita sa kanya, sana handa kayo. Kasi minsan, hindi lahat na nakikita mo sa school, estudyante. Minsan, may nananatili roon na hindi dapat naroon. At kapag tumingin sila sa'yo, huwag mo na lang silang titikan pabalik. Baka kasi kapag napansin mo sila, hindi ka na nila lulubayan. Kung bago ka lang sa channel namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga katakutan na i-upload namin. At kung may naranasan ka rin katulad nito, sa paaralan, sa dorm, kahit saan, isumite mo sa amin. Baka ikaw na ang susunod na makwento namin dito. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ilan sa ating mga solid viewers at supporters. Kina Midnight Reddit, Kaizen Third, at Phoenix Vlog 74. Maraming salamat sa suporta. Ako nga pala si Faye. May nakita akong bata sa hagdan ng lumang gusali ng university namin. Umiiyak, pero walang kahit anong tunog na lumalabas sa bibig niya. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin may paliwanag ang nakita ko. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan ko noong college pa ako. Isang pangyayaring hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko. Parang kahit ilang taon nang lumipas, kapag naaalala ko iyon, bumabalik pa rin ang lamig sa katawan ko. May clue lang ako sa lugar, isang university sa Diliman, Quezon City. Mas mabuti nang wag ko na itong pangalanan. Ayaw kong may maapektuhan, pero gusto ko lang mailabas ang bigat ng alaalang matagal ko nang dala. Isang hapon, ordinaryong araw lang sana. May 1 PM class ako, pero medyo maaga pa ako dumating kaya hindi pa masyadong matao ang campus. Ang classroom namin noon ay nasa lumang gusali, yung dating ginagamit ng high school at elementary department bago pa maitayo ang mga bagong building. Kahit luma na, ginagamit pa rin yon para sa ilang college classes. Alam mo yung pakiramdam sa mga lumang eskwelahan? Yung amoy ng alikabok na nahalo sa floor wax. Yung mga pader na parang may sariling kwento. Yung katahimikan na hindi simpleng tahimik lang, kundi parang may itinatago. Ganoon ang vibe ng building na iyon. Para iwas tao at para mabilis, pinili kong dumaan sa middle staircase ng gusali. Hindi ito ang main staircase malapit sa entrance. Ito yung daan ng bihirang gabitin ng mga estudyante. Dalasan, staff lang o minsan guard ang dumadaan dito. Diretso ang hagdan paakyat hanggang 6th floor. At ang pinakakaiba, mula sa gitna ng hagdan, kita mo ang bawat balcony ng bawat palapag. Parang open shaft siya. Ang tanging liwanag ay galing sa maliit na bintana sa bawat palapag. Kaya may bahagyang dilim sa pagitan. Hindi madilim na madilim, pero sapat na para maramdaman mong may mga sulok na hindi mo gustong titigan na matagal. Tahimik ang buong lugar, sobrang tahimik. Wala kang maririnig kundi ang echo ng sariling yapak mo. Bawat hakbang ko sa semento, parang masyadong malakas sa tenga dahil walang ibang ingay. Habang paakyat ako, kalmado lang ako. Iniisip ko pa nga kung ano ang magiging topic namin sa klase. Normal lang ang lahat. Pero pagdating ko sa ikalimang hakbang, ewan ko kung bakit, bigla akong napatingala. Hindi ko alam kung instinct yun. Hindi ko rin alam kung may naramdaman ako. Basta may kung anong humila sa atensyon ko pataas. At doon nagsimula ang lahat. Sa pagitan ng bakal na railings ng balcony sa itaas, may nakita ko isang batang lalaki. Mukha siyang mga 6 na taong gulang, payat, maputla. Nakasuksok ang ulo niya sa pagitan ng mga railings. Parang sumisilip pababa. Simple lang ang suot niya. Wala namang kakaiba sa damit. Pero hindi yun ang tumatak sa akin. Ang hindi ko makalimutan ay ang mukha niya. Umiiyak siya. Kitang-kita ko ang sakit sa ekspresyon niya. Yung lungkot na parang hindi bagay sa isang bata. Nanginginig ang labi niya. Nangingilid ang luha sa mata. Pero ang pinaka nakakatakot, wala akong marinig. Walang hikbi. Walang iyak. Walang anumang hagulhol. Walang kahit anong tunog. Nakatayo lang ako noon. Hindi ako magalaw. Biglang nanindig ang balahibo ko mula ulo hanggang paa.
Ramdam ko ang lamig na parang biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Napahinto ako sa paghinga. Ilang segundo ako nakatitig sa kanya. At siya naman, parang hindi ako nakikita. Parang umiiyak lang siya para sa sarili niya. Habang nakatayo ako, biglang may pumasok sa isip ko. Naalala ko ang kwento ng best friend ko. Ikunento niya dati na may isang security guard daw sa building na iyon na biglang nag-resign. Ang dahilan, may nakita rin daw siyang batang umiiyak sa parehong lugar, parehong spot, parehong posisyon, parehong itsura, at higit sa lahat, parehong walang tunog na pag-iyak. Noong una, akala ko chismis lang iyon, mga pangtakot lang na kwento sa campus. Alam naman natin, sa bawat lumang building, laging may mga ganitong kwento. Pero noong oras na iyon, habang nakatingin ako sa batang nasa itaas, bumalik sa akin ang bawat detalye ng kwento. At doon ko naramdaman ang totoong takot. Hindi na ako nag-isip pa, bigla akong bumaba ng hagdan, halos tumakbo na ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Ramdam ko ang tuhod kong nangangatog, parang anumang oras bibigay. Malamig ang kamay ko, at kahit wala akong naririnig sa likod ko, pakiramdam ko may sumusunod. Gusto ko lang makalabas sa hagdanang yun, gusto ko lang makalayo. Pero habang pababa ako, pagdating ko sa kalagitnaan, bigla ako natigilan. Parang may humawak sa konsensya ko. Biglang pumasok sa isip ko. Paano kung totoong bata iyon? Paano kung may naipit talaga? Paano kung kailangan niya ng tulong at iniwan ko lang siya doon? Biglang bumigat ang dibdib ko sa konsensya. Hindi ako mapakali. Mas malakas ang tanong sa isip ko kaysa sa kaba ng dibdib ko. Kaya kahit nanginginig pa rin, pinilit kong lakasan ang loob ko. Tapos, umakyat ako ulit. Mabagal na mabagal ang bawat hakbang. Nanginginig ang kamay ko habang nakahawak sa railings. Parang bawat hakbang may katumbas na bigat. Pag-akyat ko ng 3 hakbang, tumingin ulit ako sa itaas. At doon, wala na yung bata. Wala na siya. Walang bakas ng kahit anong presensya. Parang walang nangyari. Parang walang batang umiiyak. Doon na talaga ako kinilabutan. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumakbo na ako pababa. Hindi ko na inisip kung may makakita sa akin. Mula noon, hindi ko na itinaloy ang pagdaan sa hagdanang yun. Hanggang ngayon, Kuya Ken, hindi ko pa rin maintindihan kung paano naging posible ang nakita ko. Kahit sa isip ko, ramdam ko pa rin ang lamig. Yung lamig na parang may nakatingin. Yung lamig na parang may batang tahimik na umiiyak na naghihintay nang may makapansin. Hi Kuya Ken, ako nga pala si Vincent. May pinulot akong itim na payong sa hagdan ng eskwelahan namin isang gabi. At simula noon, hindi na normal ang mga gabi ko. Ito ang karanasang hindi ko makakalimutan. Taong 2015, first year college pa lang ako sa isang eskwelahan sa Bacolod. Itago na lang natin sa pangalang La Consolacion Price College. Doon ko nakilala ang dalawa kong kaklasing naging malapit kong kaibigan, sina Billy at Tommy. Halos lagi kami magkakasama sa eskwelahan. Kung may vacant, magkasama kami. Kung may mga lakad man, magkakasabay din kami. Kung may training si Tommy, madalas nanonood kami ni Billy. Tuwing Webes, may taekwondo training si Tommy sa gym. Isang gabi, pumunta kami ni Billy sa school para panoorin siya. Bandang 8:00 ng gabi iyon at halos wala ng tao sa campus. Iba ang dating ng campus kapag gabi na. Yung classroom na pinapasukan mo araw-araw, biglang parang may sariling laman kapag patay na ang ilaw. Noong gabing iyon, kaunti na lang ang tao. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mga kalabog mula sa gym sa baba, ilang boses na malayo at ang katahimikan ng lumang gusali. Umakyat kami ni Billy sa 3rd floor para silipin si Tommy na nagda-training sa gym sa 1st floor. Habang naghihintay, nag-CR muna kami sa malapit na banyo sa palapag na iyon. Tahimik ang lugar. Ang naririnig lang namin ay ang malayong kalabog mula sa gym. Pakiramdam namin, kami lang ang tao sa floor na iyon. Paglabas namin ng CR, may napansin kaming isang high school student na naglalakad sa hallway. Mabagal ang lakad niya, parang hindi niya kami napapansin. Napansin ko rin ang suot niya, lumang PE uniform. Yung itsura niya ay parang noong bandang mga 2005. Hindi na yun ang gamit sa panahon namin. Kaya agad akong nagtaka.
Pero noong una, hindi pa namin masyadong pinansin. Baka may event, baka may practice, baka may dahilan. Pumasok siya sa CR. Ilang sandali lang, lumabas din siya. Pero dumiretso siya sa dulo ng pasilyo. Doon kami kinilabutan kasi sa dulo ng 3rd floor. May gate doon na lagi nakasaka kapag gabi at wala kang daanan papunta roon. Yun ang parte ng hallway na hindi mo pupuntahan kung wala kang sadya. Wala kang mapapala roon, wala kang lalabasan. Pero doon mismo siya tumungo sa lugar na wala namang malalakaran. Hindi na kami nag-usap ni Billy. Walang kailangan sabihin, sabay kaming tumakbo pababa na hagdan. Habang pababa kami, may nakita akong itim na payong sa gilid ng hagdan. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung bakit. Pero noong oras na iyon, parang automatic ang kilos ko. Pinulot ko ang payong, dinala ko sa boarding house. Kinabukasan, doon nagsimula ang kakaibang pangyayari. Nasa kwarto ako noon, nagpapatugtog ng music. Normal lang dapat, para lang mawala ang kaba at para may ingay sa paligid. Pero biglang nag-iba ang tunog ng kanta. Nag-distort ang boses. Hindi na siya yung ordinaryong sira ng speaker or signal. Parang may halong ungol. Parang may boses na sumasabay sa kanta. Pero hindi tao ang tunog. Tumigil ako. Pinakinggan ko ng mabuti. At habang pinipilit kong intindihin kung ano ang naririnig ko, biglang nagpatay sindi ang ilaw sa kwarto ko. 1, 2, 3. 3 beses. Wala namang problema sa kuryente. Wala ring dahilan para mangyari iyon. Pero nangyari. Doon na ako kinabahan. Parang may kasama ka sa kwarto. Kahit wala kang nakikita. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang high school student sa 3rd floor. Kinabukasan, hindi ko na pinatagal. Itinapon ko agad ang payong. At mula noon, nawala na ang lahat ng kababalaghan. Hindi na nag-distort ang music. Hindi na nagpatay sindi ang ilaw. Hindi ko na naramdaman ang presensyang iyon sa kwarto ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang estudyanteng nakita namin noong gabing iyon. Hindi ko rin alam kung bakit siya nasa 3rd floor. Hindi ko alam kung bakit siya pupunta sa dulo ng pasilyong wala namang daan. Pero isang bagay ang hindi ko makalimutan. Noong pinulot ko ang payong, doon nagsimula ang lahat. At kung may aral man akong napulot sa nangyari, ito ay yun. Kapag may nakita kang gamit sa isang lugar na malamig, tahimik at parang hindi tama, huwag mo nang pulutin dahil baka hindi gamit ang mauwi mo. Baka may ibang sumama sa iyo.